Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Buhay na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay namamahagi ng biyaya na kung saan ito ay nanggaling sa bunga ng sakripisyo ni Kristo sa krus. Ang Espiritu Santo ay walang dagdag na ginagawa kung ano ang nakamit na ni Kristo para sa atin. Nagdaragdag at ginagawang ganap lang ang nagawa na ni Kristo. Tulad ng araw, kapag sumisikat sa isang bukid, ay hindi naghahasik ng bagong binhi, ngunit pinapayabong lang kung ano ang naihasik na. Sapagkat sasabihin niya sa inyo ay hindi mula sa kanyang sarili, kung hindi ang kanyang narinig. At ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. 1:16-13 hanggang 15. Ang biyaya ay isang pabor na ipinagkaloob sa isang tao na walang karapatan sa pabor. Parang isang pinakamataas na puno ng bansa na nagbigay ng kapatawaran sa isang kriminal na nasa ilalim ng hatol na kamatayan. Yung paggawad ng kapatawaran ay isang biyaya. Kaya ganoon din kumilos ang Diyos para sa tao. Pinagkakalooban siya ng hindi mabilang na pabor na hindi siya karapat-dapat. Sa Roma 3:24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Ang mga pabor o grasya na ito ay maaaring temporal, gaya ng kalusugan, kayamanan, o espiritual, gaya ng papatawad ng kasalanan. Higit ang espiritual na kalagayan natin kung bakit sinang-ayunan ni Kristo ang mamatay siya sa krus. Kaya ang tulong ng Espiritu Santo ay ganap na kinakailangan para sa ating kaligtasan. Walang magagawa ang tao para matamo niya ang walang hanggan na kaligtasan. Gaya ng isang maliit na bata na pilit inaabot ang ilang prutas sa mataas na puno. Sukdulan niyang inaabot, subalit ang prutas ay hindi pa rin maabot. Nakita siya ng ama niya at iniangat siya upang pitasin ang bunga para sa kanyang sarili. Kaya ang tao ay hindi matatamo ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap hanggang ang Espiritu Santo ay bigyan siya ng sobrenatural na lakas. Tulad ng mga mata, hindi makita ang malayong bagay kung walang teleskopyo. At ang braso ay hindi mabuhat ang isang napakabigat na bagay kung walang baras. Kaya ang natural na kakayahan ng tao ay nangangailangan ng sobrenatural na tulong upang matamo ang kaligtasan. Kaya ang mga salita ni Kristo sa 1:3-5, malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung walang tulong ang Espiritu Santo, hindi natin kayang gawin ang pinakamunti na gawa na maging karapat-dapat sa kaligtasan. Wala tayong magagawa kung walang tulong ang Diyos. Sa 2 Corinto 3:5, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Dahil sa epekto ng orihinal na kasalanan, para tayong may sakit na hindi makabangon sa kama na walang tulong.
Kung ang tao ay hindi makapagtrabaho sa gabi na walang ilaw, ganoon din na siya ay hindi makagawa ng anumang mabuting gawa kung walang liwanag ng Espiritu Santo. Ang katawan ay walang magawa kung ito ay hindi bigyang buhay ng kaluluwa. Ganoon din na hindi makagawa ng anumang kabutihan ng tao hanggang ang Espiritu Santo na siyang buhay ng kanyang kaluluwa ay dumating upang tulungan siya. Ang ating kaluluwa ay hindi magbubunga ng gawa para sa ating kaligtasan hanggang ito ay hindi nadidiligan ng ulan ng biyaya ng Espiritu Santo. Kung ang grasya ay walang magagawa kung walang kooperasyon ang saloobin, ganoon din ang saloobin na walang matatamong bunga kung walang grasya. Ihalin tulad sa nangyayari sa lupa. Nagkakaroon lang ng bunga kung may ulan, at ang ulan ay hindi makapagpapabunga kung walang lupa. Kung ang tinta ay kinakailangan ng pluma, ganoon din na kailangan ang grasya ng Espiritu Santo para ukitin ang mga katangian at kabanalan ng kaluluwa. Ang bawat mabuting gawa ay epekto ng dalawang magtugmang prinsipyo, ang Espiritu Santo at ang ating saloobin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. 1 Corinto 15:10. Sa tulong ng Espiritu Santo ay maaari nating isagawa ang mga pinakamahirap na gawain. Sabi ni San Pablo, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Filipos 4:13. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.